anything. Ay, naku, nakakatakot magpagawa. Masakit ata eh. Bakit yung iba yung pagpagawa ng pagawa? Hindi naman sa kanila kasi ang lakas sa loob nila. Yung role mo rito? Ako po ay si Totoy, ang anak ni Ate Jelly, and ang ako po ni Tita Rumis. Ako yung anak ni Garubi. Feeling entitled, pasaway, medyo makasarili, pero sobrang mahal yung anak, pero ina-expect niya lahat ay ibigay sa kanya ng kanya. Ayan. Napakagaling po niya si Jelly dito. First time ko siya nakatrabaho, sobrang impressed ko ako. Parang, dapat madali siya kumitin dito. Anyway, ako po ay playing the best friend. Lena. Oo nga. Yan. Ako po ang best friend niya at sobrang nag-enjoy ako habang ginagawa ko. Number one, dahil meaningful, nalalayo naman sa character ko sa totoong buhay. Ang character na nagkasakin ni Direk. Tapos, enjoy ko ang trabaho si Miss Sheila. Kasi totoo social siya eh. Totoo social! Kaya, gusto ko pa pag-tuloy ako siya ng mga bad words, mga kalaswakan. Ayaw na ano po talaga ako kasi napaka-genuine yung mga reactions niya. Yun po. Yes. Oo, di ba? Tignan mo na yamanin, di ba? Uy, ikaw tignan mo, oh. Diyos ko. Isa yun kasi ako. Yes, Miss Sheila. I play Glenda. Ako naman yung best friend niya. Nagyayamanin daw. Socialera. Totoo ng buhay. Hindi ako ganoon. Sluggy lang. Sluggy lang. Kasi nanay ko sa Tanyola. Oo, si Mother. Anyway, yun. Ako si Glenda. Tapos na ako dito, si Luis. I played the role ko. Ano ang pangalan ni Luis dito? Glenda. Yung anak ko. Luis. Si Luis. Si Luis ang tawag ko sa kanya. It was not here right now, pero yung may conflict, mother-son conflict rin kami. Parang si Luis, mother conflict. Na yung ano nangyayari sa buhay natin lahat. Pero because you have a friend, a close friend, na pwede kang mag-open up. Parang the burden is lighter. It's lighter. So it's really based on everyday human life. Yeah, that's how it goes. Thank you. Yes, Miss Baby. Ako naman po ay si Rosita doon sa pelikula. Miss Baby. Sino ka ba? Ikaw matanda. Si Rosita, ako yung kaibigan. Ito ba yung bulang mo? Tulay natin. Ay, ikaw pala yun. Di ba kasi itsura mo? Oo, di ba? Ano ka doon eh? Pastorera, di ba? Yes. Naklase po nila ako na sinasosyal ako nagsosyal dati. Pagkaling mayaman at PBN. Ako yung Victoria na sabi niya. Sila yung pala, napakamisalas. Oo, ganun na role niya. Lalo na yung pag-ending niya. Okay, bago natin panoorin muna yung trailer, batiin muna na natin happy birthday si Direk Jolenta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Huwag niyo pakainin sa Ruby ng cake. Baka na, Ruby Luis. Sino na ito si Ruby Luis? Nakikiray daw sa'yo? Di ba? Ito na yung cake. Ayaw. So, tanungin muna natin si Direk Jolenta bago yung cast. Kung ano yung
ano yung, ano ngayon offer ng pelikula at gusto mong iparating sa mga manonood, right? Siguro po gusto ko lang din sa isang oras at kalahati na panonood, mag-reflect lang na ganito talaga buhay, hindi laging masaya, hindi laging malungkot. Pero matatapos din yung phase na yun. After that, balikan sa normal, may problema ka ulit, pero okay lang kasi hindi mo namamalaya, nasusolve mo rin naman. So parang ganun lang yung buhay, lagi namang meron natin sa tabi mo na naghihintay lang din ng pamilya o kaibigan. Baka naghihintay lang sila na sabihan sila ng konting problema para tumaanggan. So parang gano'n na yung period, magaan, pero makapapaalis na mabigat na nararamdaman mo meron na. Sana yun yung maramdaman na nangangaroon. Thank you po. So, ready ba yung trailer natin? Sige, tutuloy muna natin mga kaibigan para magkaroon ng idea kung ano dito. Pag-ipagtrabaho mo sa mga... Kasi karamihan dito, like may award-winning actors, di ba? Yung mga veterans. Kumusta yun? Ano naman? First time ko sila makatrabaho, pero syempre napapanood ko sila sa TV, napapanood ko sila sa stage. Yeah. Syempre excited ako. Kahit na matagal na din ako, pero syempre iba yung katrabaho mo sa first time. It was really, especially in kami ng Nali, kasi kami palagi maraming eksena together. Ramdam ko kaagad yung kailangan mong ilabas sa eksena mo yun. So parang, ang sarap, parang hindi ka masyadong nagtatrabaho talaga ng mahirap. Parang napadali niya yung trabaho ko because parang there was an instant connection. There was bigayan, madali. Yun lang masabi nagpadali. Kasi minsan may mga katrabaho mabigat, may mga First time na nakatrabaho, di ba? Tapos lalo na, first time mo makakatrabaho, parang mga mapapakalis sa isa't isa. Importanteng magkagaan ka ng loob kasi nanay ko siya eh. It was easy. It just snap of a finger in na. Reaction na tayo sa iyo. Sa akin po, magiging revelation si Jerry. First time ko siya nakatrabaho. Of course, napapanood ko na siya. At crush ko asawa niya. Okay. Grabe. Makagrabe naman kayo. Hindi ko pwede naman sa spot. Sige tayo din sabi ng grabe naman. Hindi ako, no? Hindi po. Kilala ko po siya siya. But I never thought that she is a very sincere and serious actress. Kaya nasabi ko sa kanya, sana gumawa pa siya ng mas maraming pelikula na may papakita. Feeling ko sobrang siyang underrated. Hindi ko alam yung personal, hindi naman ako masyadong updated sa showbiz ko. Kung decision niya na huwag masyadong gumagawa ng mga alam mo yung gano'n ng mga mainstream or what. But when I saw her acting, sobrang po ako bumili. Parang, bakit bakit kung ba-vlog ka? Hindi na naman. Galing na galing. Wala pong halong adventures o galing na galing po ako sa kanya. Sayang, parang feeling ko lang underutilized yung niya. Yung galing ko niya. Ang daming roles na pwede po sa kanya. And then reaction, Jerry. Sa sinabi ng international actor. I know, right? Nakakahiya naman yun. Siyempre, thank you. I'm flattered. Sabihin ko salamat. We all strive to be good at what we do, and I was able to do something here. So, thank you. Sagutin na natin yung tinanong nila kung bakit hindi ka madalas gumagawa. By choice ba yun? Hindi ko nga alam eh. Pero parang hindi magtatanong kasi hindi natutuloy. Pwede rin naman kasi, palagi kasi ako nasa Canada, and people think that I live there, whereas I am here most of the time. Schedule related, or maybe mas gusto nila mas mainstream o mas ang artista, din pwede naman yun. So, feeling nila nagbablog na lang ako. Hindi ko alam. Basta ang sa akin parang I'm here, I'm willing to work, pero syempre pinipili ko na naman yung ginagawa ko. Hindi lang ako makatandi dito kay Direct Joe. Ayun, reaction again. Kay Direct. Pero kumusta sa Jerry ngayon? Kasi
Medyo matagal na rin sabi niya nga eh. Kasi diba sabi nga, ang sarap magtrabaho sa mga walang, yung pagkasama mo, walang really problema. So, nakakadali ng trabaho. So, syempre pag nagkakasing ka, inisip mo gano'n, sino ba yung madaling, yung walang bigat na dala. So, isa si Jenny doon sa mga artista na noon pa man talaga. Isang nagkasama ka sa before, so parang alam ko na yung nagkakaintindihan kayo magkatingin na. Thank you. Thank you, Don. Our next question will come from the editor of Manila Bulletin, Roberto Regentina. Magandang hapon. Direk na ano ba, may presentation ba dito ng dalawang family o isa lang? Pagpupong na? Actually, yung title outside, mas gusto ko sana bigyan ng pansin yung pamilya mo outside sa bahay mo. So, kumbaga, ang dami natin kino-consider, di ba, sa bahay, nanay, tatay, kapatid. Pero, sa labas, ang dami. Hindi lang tayo magkadugo, pero higit na sa pamilya talaga yung nagiging tuloy. Puso sa puso nila sa akin. And then kung gusto mo working with the cast, kasi hindi kasama ka isang bagong star sa Cebu. Kumbaga, nakaka-pressure. Hindi, okay lang. Walang ganun sa speech. Kumbaga, kahit naman si Miss Sheila, ano yan sa speech, I mean, balikan talaga yan, best actress din yan. So parang, wala eh, pagdating sa set, ano po sila? Patay-patay na kami doon, tsaka trabaho na. Smooth naman ang smooth na. Maaga na pa-pump up. So, wala na Hollywood. wala ako. Wala po. Ewan ko lang po pag hindi ako nakatingin. Sabi si Lord, kaya yung anak kayo para matin. Pero Miss Louie, any upcoming international project na pwede mo share? Wala pong Hollywood. Meron Australia. So, international pa rin. Pero ano pa yun, ginawa ko yun 2 years ago yata. Matagal kasi din ang proseso nila. So, payang pa ako noon, pero wala yung ulit. Ano po, 2 years ago. Pero ngayon pa lang po ako world premiere sa Melbourne International Film Festival. Ayun, in competition siya, nakapasok tayo. The title is First Life, directed by a young, first time niya na mag-direct ng feature, isang Australian, James Robinson. Tapos lahat po kami doon Filipinos. Ay, wala siya. Oo, sila ang gusto makarating dito. Pero, hindi lang ito. Ito may kasama niyo si Miss Mercedes? Iba pa yun. Hindi, yung kay Mercedes, hindi pa. Ano lang yun. Kumaan lang ako doon. Sobrang happy lang po ako doon. Pero isa rin napakagandang, yun. Sa first night, hindi ko masyadong may ano pa dahil sa totoong buhay, kahit ko malaki ang role ko doon, nakikita ko doon, ayoko muna paunahan kasi hindi ko pa nakapanood, hindi ko pa lang mapapanood. Pero sana po, kagaya ng reaction ko dito sa outside ng pamilya, sobrang nagustuhan ko. Beyond my expectations, honestly. Last question. Kung sino pong gusto sumagot? Greatest takeaway yung dito sa pelikula? Family. Na-realize mo or Yung greatest takeaway ko po, tsaka yung pinakamalaki kong na-realize after ko po ma-watch yung movie kasama si Miss Louie. Learn to show or to express your love po para sa family nyo, sa mami nyo, sa daddy nyo, sa grandpa nyo. And grabe po talaga, na-amaze po talaga ako, na-realize ko po talaga kung gaano ka-important po mag-show ng love sa parents ko po. Nakaka-relate po talaga ako doon, lalo na po yung mga kaibigan ko. Si Miss Ana dahil na siya yung panood na natin yung movie.
Sinabi na mapanood ng movie. Parang gusto kong umuwi agad ng bahay. Kasi yung mama ko nakatala sa bahay. Medyo may edad na. So, dahil busy din ako lagi sa trabaho. So, wala din ako masyadong time sa kanya. So, nung mapanood ko yung movie, parang gusto kong umuwi para iparamdam din sa kanya na bago man lang siya nawala, maparamdam ko sa kanya yung pagmamahal. Kasi medyo nagkukulang talaga tayo dahil masyadong tayo busy sa ating mga trabaho. So yun, na-realize ko na kahit may edad na sila, kailangan talaga natin isingit or bigyan talaga ng time ang ating mga magulang. Para kahit hindi na sila lumabas, mag-outside ng pamilya, maramdaman na nila doon sa loob yung pagmamahal. Two takeaways I will be taking. First would be, of course, yung sa pamilya, sa magulang. Napakadali para sa atin na take them for granted, na to think na just because tayo ang mga anak, we deserve everything from them, na it's right for us to expect na sa atin mapupunta kahit na anong meron sila. Medyo extreme nga lang yung role model, pero yun yung parang punto nun. Parang kinakalabit lang tayo na, uy, ikaw naman ang magbigay sa magulang. Uy, hoy, kahit konting panahon, happy na sila. Kahit konting pansin, pwede na, masaya na sa'yo. It doesn't take a lot to make our parents happy or to keep our family intact. All you need is time and the love that you already have anyway. Tap into it. Huwag lang natin kalimutan naman yung Diyos. Second, friendship. Hindi naman, syempre lahat tayo may mga pinagdadaan sa bawat pamilya, hindi pwedeng walang issue. Lahat tayo may pinagdadaan. There's always some kind of stress or some kind of problem, maliit man o malaki na nasa bahay. Minsan talagang kailangan natin ang mga kaibigan natin para patawanin lang tayo kahit sandali. Yung connection natin sa kanila na kahit makita lang natin sila, okay na. Okay na. O, pwede na ako umuwi. Okay na kami. Diba, minsan, yun doon pumapasok yung mga kaibigan natin na it's really important for us to also have that kind of outlet sa buhay natin. And therefore, how do we have that? How do we get that? It's to take care of our friendship. To actually make that effort. Oo, we have our own lives. We have our own lives with our families. Pero, bigyan din natin ng importansya yung mga totoong kaibigan. Totoo, we should value real friends and take care of it. It takes a lot, but you know, if you take care of your friendships, as you take care of your family, it will all come together. Pareho yun ang sagot ng Copy paste. copy paste. Take away ko po, yung binigay sa akin, picture frame ni Bebe. Hindi, take away ko po sa piling ko. Hindi ba? Birthday sa wala sa kwarto. Kung nategi ako, I'm sure ilalagay yun. Ako, sana matagal pa. Hindi, ako, sa title na lang outside the familia, kasi feeling ko, ako yung outside the family, ganon. And, kaya hindi naging ganun kahirap sa akin to internalize ko parang to put myself into that character. Dahil medyo ganun din po yung buhay ko. Sa totoong buhay, very payak lang ang family ko. Very simple kasi I'm a single mom. So, through the years, you will realize that family sometimes doesn't have to be inside the family. Sometimes you establish friendships or parang family-like relationships, family bonds na outside the family. So, sobrang nakaka-relate po ako sa pelikula dito, sa mensahe ng sinasabi niya, especially about friendship. And now that naririnig ko yung takeaway ng mga samahan ko sa aking bata na Jerry, parang medyo tamaan ako, medyo may konting kirot sa puso, yung sinasabing to give more time sa mga magulang natin. Kasi ako ngayon, nasa ganung stage na ako yung magulang, ako yung nanay. And ito pala yun, parang konting time lang i-spend sa'yo ng anak mo, parang napakalaking feelings.
reiterating lang from them, no? Ako talaga, just because you have the same blood running through your bodies doesn't make you a family. It's really a relationship. Now, of course, kung nasa pamilya, maganda. Pero, kahit nasaan tayo, kung nasa sa trabaho, pero kahit pamilya sa trabaho, di ba, we say that my family, from this theater group, or my family, my high school friends, that's family also. Parang nag-widen yung perspective mo about what a family is. It doesn't mean na dapat related kayo. It doesn't make that. Family is all about relationship, as in how you relate with each other. Like, I have friends from elementary school until now. Magkakasama kami, magkaibigan. We may not see each other all the time, but once you see each other, it's like magic. Bumabalik lahat ng pinagdaanan nyo. Also, another takeaway from the movie is really sometimes communication lang ang problema between family members, like my character and my son's character, because we don't communicate clearly. Ano ba, nagkakaroon kami ng distance, but all it took was really to be honest with each other. And I think that's very important with any relationship, whether it's friendship or family. Oo, di ba? Kung di ka okay, sabihin mo. Kung okay ka, minsan kasi talaga tayo may mga matatanda na drama, dapat mabasa ng anak nila kung anong nasa loob mo. Hindi. Kailangan tayo mag-usap. Kailangan ako sabihin, anak, hindi. You're not spending time with me. Kaya masama ang loob ko. Ganun lang. Minsan napakasimple lang ng solusyon. Di dapat umabot na malaking conflict. So, yun ang gusto ko rin dito sa movie na to. It's a simple movie about relationship. Whether it's family or friends, it's pamilya. Pamilya talaga. So, yan ang natin. Miss Baby? Sabi na natin, family consists of mother, children, diba? At namin natin nasa isip, kailangan nalagaan natin yung mga anak natin. Kailangan nalagaan natin yung anak natin. Tandaan mo. What about our partners, our husband? Nagkakasakit din sila. Ngayon, nagtatrabaho ka, pagkatapos sakit ang asawa mo. What if napagod ka na sa pagkaalaga sa asawa mo? O sa anak mo? Diba? O sa nanay mo? Kasi hanggang saan ka tatagay? Hindi naman forever. Maalala. Siyempre, hindi naman forever. Magtitiis din tayo. Nakakatiis tayo sa pag-aalaga. Siyempre, magsasama din tayo diba? O makapagod din tayo. Pagkatapos, meron tayong kaibigan na pwede natin sandalan, pwede natin sasabihin ang mga problema natin. Pero, hindi ko kaibigan. Diba, maniyak ka din pag sinabi mo ng totoo sa kanila. So what happens, syempre, hindi na kaibigan gusto, but you're not being true to yourself, to other people, to your friends. So, yun talaga na sama lang ng friends. Maraming salamat sa isa. Para ma-enjoy ka sa iyo. Yung palang takeaway na hindi very crucial dun sa story, dun sa pelikula. Dito po sa mga sa reunions, kasi yun din sobrang relatable para sa akin. And in fact, nung pinakita sa pinuso ni Direk yung trailer natin sa Facebook and kung saan-saan, ang dami sa mga kaklase ko sa yung high school nag-message because nag-reach out na saan ba namin mapapanood ito, gusto namin mapanood. Kasi yun nga, yung reunions, tingin ko lang makaka-relate doon dahil ang ganda ng tanong dun sa pelikula, bakit ka nga ba umupunta sa isang reunion? Ano nga ba ang purpose ng reunion? Is it really to makapag-update or ito ay
isang venue para magparites o anong gano'n, and husgahan, maging judgmental overdose na hindi masyado naging successful. At dahil tanggapin natin kapag usually sa mga reunions, iba yung mga naging sikat, naging doktor, naging successful in their own professions. Yun yung parang mas na-highlight. And sa akin, very, very observant ako sa gano'n. Dahil, yun, marami kami kaklase na quiet lang sila, yung gano'n. But sila yung diligently nag-attend ng mga meetings, sa mga pero hindi sila masyadong nabibigyan ng pansin dahil hindi sila sikat hindi sila kasing successful ng mga ibang kaklase na successful sa field of performance. So, sa akin, takeaway rin parang sana yun, ang ganda nitong pelikula nito para sa akin in that sense dahil magiging mas sensitive ka dun sa mga tao o sa mga kaklase mo. Maybe, merong pinagdadaanan katulad ng character ni Phoebe, yung gano'n. And for them to be able to attend the reunion, it really takes a lot of effort and resources, yung gano'n, na maaaring minamaliit mo lang, kala mo ang dali-dali lang yung gano'n. Yun po. Salamat po. Thank you, Bob. Now, sa question from Rodel Fernando. Rodel, para makita yung ganda mo. Ay, hindi ko ito si Sheila. Kaya sa guy. Hindi ko ito kay Ate Guy. Bongga. Nakilala ko si Ate Guy. Ate Guy kay Ate Guy na tanong. Huwag na okay. Ay, kay Miss Ana, first time mag-produce ng pelikula. Siyempre, di ba? First time mag-produce ng pelikula. Kamusta yung experience? Nung nag-shooting na, kasi nanood din ako, mas na-inspired ako na sundan pa. Makita ko nung matapos, lalo na nung matapos yung movie. Parang nakita ko na maganda din pala talaga yung nasa film industry. Kasi nakaka-inspire tayo sa mga manonood. Nakakapagbigay tayo ng lessons pag maganda yung story. Katulad nito, alam ko kung maraming mga katulad namin edad na magbabago ang paningin sa kanilang mga magulang. Magbabago ng movement. As a friend naman, alam kong marami din mga kaibigan ang mamahalin ng totoo yung kanilang mga friends. Doon naman sa mga pag-a-attend ng reunion. So, mababawasan din yung parang a-attend ka lang para alamin yung yes, maraming lesson. So, nakita ko na masarap gumawa ng movie. So, magtutuloy-tuloy na po kayo magpuproduce. Oo, para Hopefully. Pero, Ma'am Ana, kasi siguro alam niyo yung sitwasyon ngayon ng pelikulang Pilipino, lalo na pag pinapalabas sa sinihan. So, hindi ka ba natatakot? Sabi mo nga, magtutuloy-tuloy ka mag-produce. May konti, pero syempre dahil this is my passion investment, so mas nangingibabaw yung kagustuhan ko na magkaroon ng mga creative projects. So mas yun ang mas umiiral. Okay, thank you. Kayo doing last na lang po dito. Oo. Passion investment. Correct, di ba? Si Dwayne kasi alaga namin ito bata pa. Dwayne, pang ilang pelikula mo na to? Second na? Yes po, second na po. Yung una yung Believe It or Not. O, natandaan ko Nag-enjoy ka ba sa paggawa ng pelikula? Of course po. Para sa akin po, mix of emotions po siya. Siyempre, baguhan po, tapos mga kasama ko po, Direk Joven, Vita Rupi, Ate Jenny, and ayun po. Pero mostly po, sobrang proud po ako na to be a part of this movie po dahil itong pelikulang ito po, may madudulot po siyang aral. Lalo na po sa mga kaedad ko po na ayun, nakaka-relate po sa mga
certain topics po ng movie na ito. Ayun po, sobrang proud and thankful po para sa opportunity na ito. Di ba kumakanta ka rin? Yes po. O kung pagpipilian ka, ano pipiliin mo, pagkanta o pag-arte? Oo, okay naman. Kung pwede naman po both, why not? Pero kung pagpipiliin nga po, actually po, unang project ko po talaga at ang unang passion ko po, acting po talaga. Oh, yun. Ano ba yung sinugin? Parang gusto ko sa ano si Mocha. Oo talaga rin. Kaya mo na yung bata. Our next question will come from Richard Pagbigawa. So, Richard ka. Hello po. Ang question ko po ay para sa ating dalawang Philippines Rubio at sa ating Sheena. Kasi recently parang maraming mga sabihin natin veteran spouse na nag-meet recently. So what are your thoughts on those Salamat naman at umabot sa lifetime. Hindi ako, seriously po, parang natutuwa ako makita yun dahil para ngayon, ang audience kay bata, kay matanda, basta siguro maganda yung kwento at mahusay yung pagkaka-arte mo, bebenta. Yung parang they will buy it. So, mas na ngayon, broader day yung ng manonood natin, lalo na yung mga kabataan. Kasi nagugulat ko ako yung kunwari mga estudyante yung lalapit sa akin, ay napanood ko po kayo sa talaga pakinggan, nakaka-touch. Yun. And isa pang sagot ko doon, siguro rin para sa akin, I will talk for myself, I will speak for myself. Maring, halimbawa ko na rin yung iska, kung ginawa ko yun earlier, baka hindi ganun yung performance ko. So, parang yung dami rin ang karanasan ko sa buhay ko, hanggang humantong dun sa ito, kind of little yun, ng pagbibida sa isang mga pelikula. Parang ngayon lang napapanahon dahil siguro yung kakayanan ko din, parang hinandalan ako para sa ngayon. I feel pretty much the same as Ruby. I feel very, very blessed na yung unang feature film ko, ginawa namin ang movie sa Lenore Will Never Die. I was a lead lola there. And then this came. And I feel like it might be, sa akin kasi not one thing in my life is an accident. Everything has been divinely procreated by God. And I feel that now that I am in my mature years, doon ako binibigyan ng pagkakataon ni Lord para mapakita yung gifts na binigay niya sa akin. And it's just a blessing. It blows my mind that at this age of mine, and I'm very young, no, but I'm over 60, and it is at this time that I'm receiving all these offers to do movies, to do musicals, to do plays. To me, I'm very, very grateful. Pero katulad na sinabi ni Ruby, maybe if I were younger, I wouldn't be able to give as much of a life experience or wisdom to the roles that I am given. But because I am at the age where I am, nabibigyan ko ng katotohanan, nabibigyan ko ng truth yung mga roles na nabibigay sa akin. So I'm very blessed in that sense. Thank you for congratulations. Richard, may question pa. Yes, Cesar. From Net25. Question po kay Direk yung passion niyo po sa paggawa ng pelikula, up to this moment, meron po yung 2 movies this 2025. Kumusta po? May mga dapat pa po ba kami
dalawang movies this August. Yeah. Pero, hindi kasi ganito lang yan. Sabi ko nga sa kanila, pag nandyan ka, pag nagtatrabaho ka, pag nakikita ka nagtatrabaho ka, maraming, siyempre, kung yung producer, nakikita ka nagtatrabaho, a-allocate ka. So the more na may ginagawa ka, yun ang ano sa buhay. The more na marami kang ginagawa, maraming magpapagawa. So, kumbaga parang sa press ko, pag na-invite ka, lalabas ka, kumbaga, i-invite ka ulit kasi nakakadeliver ka. So parang, ganun lang yan. Dapat visible ka lagi, mabait, huwag kang matropa ng producer, or... Maybe, yung sabihin nyo, diretso ka, huwag mo sabihin sa kanya na, o to, kita to, eto, di ba sigurado, babalik yung ano mo. Dapat ano lang tayo na, o eto ang risk. Diba? Dapat ganun lang, kumbaga, maging totoo lang kasi, palay mo, maka-jackpot. Hindi, kasama mo sila nung maliit sila. Siyempre, pag nakinan, hindi ka makakalimutan. Pwede kumuha sila ng iba, pero hindi ka nila makakalimutan. So sa akin, ganun lang. Magtrabaho ka, enjoy mo lang. Huwag mo lang isipin sasabihin ng iba, kung ano man yung mapa. Siyempre, wala namang perfecto project. Lahat yan, di ba, may masasabi. Pero ang sa akin kasi, pinagawa ako ng producer pinagluto ako ng lugaw. Di-deliver ko yung lugaw. Kung special siya or napakasarap o maraming veggie, it's up to the budget na inala. Pero importante, na-deliver ko yung lugaw. Diba? So para sa akin ganun lang. Enjoy lang natin ang trabaho para dire-diretso hindi magtampo sa akin. Tsaka nila, supportahan tayo. Ano lang naman yung negosyo ko. Salamat po. Kay Mang Ruby po, Mang Ruby tuloy-tuloy din po yung panglabas po sa iba't ibang pelikula, tapos may mga projects din po kayo sa mga television. At this point of time po ba, namimili na rin po kayo ng mga gagampanan mo po at mga tatanggapin mo po mga roles? Hindi po, kukuntian na ako sa mga po. Bawal ko sa akin ng pahinga na po. Kasi parang nangihina ako pag nag-related. Sa bahay ako lang ng malak. Kaya gusto nila kami. Honestly, hindi po, parang, kasi minsan, di ba, matagal na yung project, yung pala nagpo-post, yung mga gano'n. Ako po kung pwede akong araw-araw na magtrabaho, mas gusto ko po. Kasi ito na ang buhay ko eh. So parang nagkakaroon ng saysayang the rest of my remaining years sa pag-arte. So pag ito na natitigil ko yung pagganap ko, no, parang medyo na ano ako, naligirin. Kaya kung hindi man ako umaarte na po, kung ako mag-workshop, gano'n. But of course, mas prefer ko yung umaarte ko. Last na lang po kay Wayne, congrats din sa iyong bagong movie. Anong update naman sa iyo being a musician? Alam ko, you are also a recording artist. Yes po. Well, nag-drop ko yung first single ko nung October last year, titled Time First ko na. And ngayon po, this month rin po ata or the next month, may datap na naman po ulit ako. Composed by Direct Jobel, din po yun. Title Para Na Muna. Anong title? Para Na Muna. Okay. Logo naman. Yung parada na gawin mo. Logo. Ito may question muna si Alan Jones bago si Nurse. Okay, Alan. Kay Miss Sheila. Hello po. Congratulations. Oo, napanood ko yung performance mo po sa Barbol. Oo. Siya yung gumanap ko na tito, yung kay Odette ka na role, na judge ba? Justice Hernandez. Oo, Justice, ang husay-husay ni Miss Sheila. Siya tinatawag na Dame of Philippine Theater. May title siya dito. Oo, theater royalty siya. Di ba kita? Oo, tapos, ano po, how do you feel na, after Leonor po ba? Ito na yung sumunod? Yung Leonor will never die. After Leonor, may ginawa ni Beauty, yung Happy Crush, lumalabas sa Netflix yan. Kasama natin si Maymay at Kaka. Tapos, ito na. Dahil Happy Crush. Kayo po yung may crush doon? Sila may crush.
Ayun po, since sabi nga ni Direk Joven, di ba yung risk, nababitin risk, parang few producers would risk na mga bida yung mga senior actresses, di ba, sa pelikula na mag-lead. How do you feel po na kayo ni Miss Ruby ang napili na magbida dito sa pelikula? Hindi nga ako makapaniwala. Hindi, because it's really not done. That's why I said, ang feeling ko napaka-blessed ko. Dahil merong mga sumusulat, merong mga naniniwala na ang mga kwento ng mga mature women or mature actors, mature performers, ay may bahagi. Whether it's a part, there's an audience out there who will want to see a story about women of a certain age. I mean, parang sila Judi Dench. Kung meron Judi Dench movie dyan, mahulog ako. Or even Meryl Streep, who is already in her 70s. So, I think it's her moment, di ba, Luis? Time to say our piece. Meron rin kaming stories to tell. And meron kaming wisdom to share. And meron din kaming anong tawag dito? Kalukuhan. Pwedeng gawin. Marami rin kalukuhan ng mga matanda. Kaya, ito lang, ito mga babaeng katabi ko dito. Sabi namin, ang sunod movie natin, kayo matatanda. Sino kayo gusto nyo itagdag na matatanda kita? Hindi po. How do you manage your, kasi you're so in demand with theater, hindi ka rin nawawala ng theater, roles? Meron na ako kaming repeat na Barboys, October, November. Wow! Katatapos ko lang din ng Come From Away, that's another project. Oo nga. Broadway yun, ha? Galing. Oo, so buti nagagawa ko pa rin mag-pelikula, tita. Ay, naku, alam mo, yun yung sinasabi ko, na right time, with the right people, the right place, with the right project. Hindi ko inaayos yan. Nagkakataon na lang na, uy, mabubukas ito, pwede kong gawin. At lagi kong pinagdadasal, basta merong offers na malakas at maano sa puso, mapagdadasal ko yan. Sabi ko, Lord, gusto ko yung schedule. At so far talaga, alam mo, na ayos, nagagawa ko. Kaya I'm so blessed na kami ni Direk Jovet nakapagtrabaho. Only because I was so inspired when he sent me yung storyline nitong Outside the Pamilya. Tinamaan talaga ako. Sabi ko, gusto kong gawin ito. Sabi ko talaga, relate ko yan. Tingnan naman yung word. Last na lang, tita. What if yung role huwag na pa certain age na may young lover, ganyan. Kaya nyo ba yung gampano sa pelikula? Matetake ba nila? If it's an interesting role, and there's always a way to present that kind of relationship, kasi sabihin na natin, mga katotohanan talaga, nangyayari yun. Depende sa storytelling. Maganda ang storytelling noon, bakit hindi? Pero pala kung matitake ng pamilya ko na magkaroon ng Thank you, tita. Thank you, Ruby. Yun. Ikaw naman, how do you feel? Napansin. Meron na. Pero yung nakakapansin, meron na. Oo, meron na. Hindi, yun nga po, na kayo yung bida dito kasi bihira yun, di ba? Yung mga... Opo. Hindi, tsaka hindi ko nga naisip tayo ng bida. Honestly, nung tinawagan ako ng Miss Lana, ng Marsha, tapos pati si Direk Joven, hindi ko siya nakita paano gano'n na bida. Basta gusto ko lang yung role. As we were doing it, kasi syempre ang dami pa ng mga Excel, parang teka lang, hindi gano'n. Hindi ko lang na-realize. Kasi nga ako, basta pwede kong i-arte at nababati naman sa akin at kaya kong gawin, ginagawa ko, bida o hindi. Kahit nga cameos So kung role na may young lover at papipiliin ka, oo, kaya pala ko. huwag kasi Ariel, huwag kasi Ariel, yung mas bata kay Ariel. Nakapigusan ako nito anak ko. Anyway, kasi
Sino? Sige, tita, yung may dating sa'yo sa mga younger, ngayon na pwedeng gusto mo maging leading man if ever. Dennis Trillo. Wow! Bakit po? Sige. Yolo Pascual. Ang dami na. Sige, top 3. Tamaan natin. Joshua Garcia. Ayan! Hindi ba seryoso? Bakit si Denny? Seryoso rin ako. Oo ka. Ba't mo na-mention yung tatlo na yan? No, si Dennis, nagpapakuha lang ko sa kanya. Yun, number 1. So, kasi kung kailangan ganun yung plot na siguro malaking factor yung physical, that yung older, character, ma-attract sa isang younger, very attractive, So, si Dennis, dahil nagpapakuha lang ko sa kanya, tapos nagagalingan ako, si Yolo, ganun din, guwapo, tapos nagagalingan din ako. Tapos, alam naman ni Piolo, matagal namin ako may gusto sa kanya. Alam niya. Alam niya. Oo, alam niya. Ha? Hindi, no? Kailangan ko isang bulan dito. May nangyari sa amin. Baka masira ang karir niya. Tapos si Joshua Garcia, I find he's very charming. Tapos yun din, sa'yo naman. Ganda ng choices ni tita, ha? Last na kay Miss Jerry, kung ito mga kasama mo, mga mature women, mga senior actresses, ikaw, itsura mo, parang 90s pa rin yung itsura mo, Marsh. Anong sikreto hindi ka talaga tumanda? Vampira lang. Vampira. Siguro paliban sa yung buhay ko, parang pinipilit ko maging maayos. Pinipilit ko rin maging maayos physically. Kasi parang you make me feel good, you look good, you feel good. Nag-aalaga din ang sarili para makapag-work pa. Diba? Kapag maayos ito naman, syempre pupuli ka pa mag-work. So, yun. So, it's really more for myself. That's why I think it's easier to maintain. Kasi it makes me feel good when I work out, or it makes me feel good when I do something for taking care of myself. Parang gano'n, di ba, love yourself before others can love you. That's the way to love them all. You gotta love yourself. Pero mostly maintenance lang, Marsh. Parang hindi ka naman namin alam na nagpagawa ka ng anything. Ay, naku, nakakatakot magpagawa. Masakit ata eh. Bakit yung iba may pagpagawa ng pagawa? Hindi naman sa kanila kasi ang lakas sa loob nila. Paano pag mali? Patay. Ha? Sino ba yung ganun? Sino ba alam yung mga ganun? Ayan, si Bernardo Iñiloy. Sino ba yung ganun? Ay ka nga, sige nga. I dare you, Joe. I dare you. Pero ikaw, Marsh, hindi ka talaga nagpagawa ever ng anything sa mukha mo. Oo, natakot ako eh. Baka mamaya, magkamali. Pag medyo mas umisan ka pa. Isa na lang yung mata ko, isa na lang buta sa ilong ko. Takot ako sa ganyan. Pag medyo mas umisan ka pa, Marsh, sa tingin mo? Try ko lang mag-age gracefully. That's the goal. Hindi ako mag-mente, parang mag-exercise ka, parang hanggang sa kaya mong i-delay mo. Pero kasi darating tayo dyan eh. So, hope na lang natin na mas yung higit sa kagandahan at sa ka-maintenance, meron ka na i-contribute sa buhay mo. Thank you, thank you. Thank you, our last to si Miss Nurse Almo from GMA Online. Yun po sa since nag-Hollywood ako ngayon, or international projects ako ngayon, paano niyo po ma-differentiate yung experience niyo doon sa pagtatrabaho niyo dito lang? Malayo po yung kung ikukumpara. And sometimes, I refuse to answer that question kasi syempre rooted pa rin ako dito sa local. Dito ako nagsimula at ito yung mag-maintain sa akin. Parang sa akin, yung Hollywood stint kong yun, medyo accidental yun na gift from God. Hindi ko sinasadya na mapasal. Hindi sinasadya, nag-audition ako and all. But I didn't realize the magnitude of the project until I was there. Na pala siya, na Nicole Kidman, blah 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 blah. Kasi basta nag-audition na ako.
Anyway, how do I compare? Malayo po. Parang hindi siya dapat i-compare dahil parang lalabas na napaka-inferior ng ano natin. Dahil dun sila, meron talaga resources. Kaya, meron. So, pulido-pulido yung trabaho pagdating sa, meron nakasang sa ganito, sa ganyan. Everything talaga on the clock, on point lahat ng galaw, gano'n, dahil bawat galaw may katumbas na expenses, na cost. Yun. Sobrang grateful po ako na in my lifetime, nakaranas ako ng isang Hollywood project. And ang masasabi ko, yung galing po natin sa pag-arte, yun ang pwede natin ilaban talaga. I mean, hindi ko po sinasabi na parang pinubuhat ko po sarili ko, hindi po. Parang sa nakita ko po, sa pag-observe ko doon, yung mga co-actors ko parang workshop ano natin. Ganon. Pero sarili ko lang, kaya namin yun, ganon. Parang, hindi, totoo po. With much less budget. Opo. Pero, sila, ang difference ko para sa actors, doon, yung attitude, that yun lang yung trabaho nila. That you come on set na wala kang ibang iintindihan dahil lahat nakahanda. Sa trailer mo nakahanda yung chinelas na isusuot mo for the trailer, gano'n, kung ano yung mga costumes, etc. You have nothing to worry about except to act. So pag hindi ka pa naman handa, medyo naiyak na siguro. Sabi ko mo, diba? Pero yun nga po, ulitin ko, yung sa galing, parang yun ang pwede natin ilaban. Kasi in terms of yung sa pag-produce and the way we run our productions, although ang dami na ngayon because of the Eddie Garcia law and everything, mas conscious na po tayo na parang mas inaayos yung pamamalakad ng pag-shooting, pag-taping. Pero dahil nga po, hindi po kumpara again, hindi Hollywood or international, medyo salat tayo sa budget Hindi ganun but we don't have the luxury of budget for each and every department, And yet, meron din po ako nasa linan ng mga, hindi naman namin, pero international, mahusay po tayo kahit sa pamamalakad. So, minsan ayaw yung ganung label. Pero kung Hollywood, grabe talaga. Sa mga sasakyan ng bawat artista, hindi isang service. Ganun po. Tapos yung minsan nakialam ako na, may co-actor is there, in writing. Huwag ganun, huwag ko masyadong lumang. Kasi bakit talaga. Kaya bawal mag-test doon. Kasi wala akong kachiba sa service. Dahil mag-isa ka lang. Wala. Oo. Ganon. Since nag-international na kayo, buti yung TF40 nag-increase. Nag-increase po. Ina-announce ko sa lahat ng mga proposals. Magkaroon ng level up ng konti. Added value plus 10%. Hindi makatawa ng gusto yan. Ang galing ni Derek ko rin Salamat po. Maraming salamat. Our last question, magandang panood ng trailer si Dominic Rhea. O di wala na lang yung trailer po. Anong natanong ka ba? Trailer na lang. Sige, bago mag-invite yung mga